Hello! Welcome to the Storia Binisaya podcast with Serenity Zai. And here I am updating you some very intriguing story from one of our readers in Serenity Zai, no? I'm not sure if that's okay to mention her name, but I will call her Kala. No, she is Kala, and she wrote this for I don't think if pila ka days, but medyo taas-taas yun ni kaadyo yung story, no? And I hope you guys would enjoy to listen this kay grabe kaayo ni kay daghan kayo ni lessons nga ma-provide nato, mahatag nato, no? Dugay-dugay sad pud ko og naka-upload sa atong second episode for our podcast since I'm really swamped with my homeworks, activities, tasks. Kay wala na ko time to insert this podcast. Like, daghan gud ko gamunon gud as in. So, before we start this podcast, I would like to acknowledge the effort for Kala kay taas gud siya as in. At the moment she wrote this one, ni-share siya sa ako ang naghilak yun siya. And I'm thankful that ni-open siya kay aron ma-lesson, diba? We have to open our feelings to others kay aron dili ta magluom. So, let's begin. She started chatting me. Naingon siya, "Hi Serenity, I did not expect nga replyan ko nimo dayon, but thank you kay natagad ra ko nimo dayon. I am Kala, 18 years old. Mo-share lang ko about sa nahitabo sa among duha sa ako ang ex. He is Pasaya, mag-19 na this year. We have been together for almost 1 year and 3 months. Siya tong type na lalaki nga butan, nga astigon, pero ang pinakaganahan nako ani niya kay iyang sweetness na panagsara mo gawas. Introvert siya and malas siya kay nakapartner siya extrovert, and that's me. I love him so much to the point na mas dako pa sa akong love sa iya compared sa akong sarili. We are happy naman sa among relationship na may gamayng away or dako ba na. Pero maskin babae ko, dili jud ko musugot nga magdugay among away. Kanang siya'y nakasala ba pero ako pa'y mulambing. But that's okay. Okay raman sad sa ako since love man jud nako siya. Hangtod sa tingklasin na. College na mi karon. Antong una, okay raman siya. Pero katugayan, mura na siya nagbago. Stress siguro since maka-stress man jud iyang course. Sometimes gahelp ako sa iya haaron dili lang jud siya masamutan og ka-stress. Pero lain na day anang feel nimo nga wala na lang ka sa iya, no? Sugod atong na close na siya sa iyang mga classmates, tagbag-o jud siya. Ma-open man jud nako iyang account ug akong account sad ma-open niya. Malain lang ko ba nga mas mauna pa niyag seen ang GC nila compared sa akong chat. Dili man unta to importante kaayo dito since nagyaga-yaga raman na dito. Pero mao lang, sakit lang jud huna-hunaon.
Na ay one time nga ni-appeal siya sa audition as representative sa ilang course para sa pageant sa school. As uyab, gusto jud ko nga mo support sa iya. Kay syempre proud ko nga appeal akong uyab. Pero sad to say, dili siya mosugot. Nagwonder ko, ngano? Nagprotesta pa ko sa iya kay lagi gusto ko moadto. Gusto ko mo tanaw pero dili jud siya mosugot. Pwede ra daw ko dito sa among convo mag-support. Tutol kay ko. Ginaingnan ko niya nga dili daw pwede ang lahi nga course dito and many more alibi. Pero as gahi man kog ulo, ni adto jud ko. Nagpauban pa kog classmate nako aron dili lang ko'y kuma-OP dito, pero nag-end up nagibiyaan ra ko sa akong classmate kay mahadlok daw siya masumbagan ni Pasaya. Kay lalaki man siya. Pero bayuton siya nga murag dili. Naara in town ko dito sa may portahan naglili. Wala man lang ko'y nalingkuran kay wala man sad ko kitagad ni Pasaya. Nakasabot rasad ko ana nga time kay basin nakulbaan lang siya. Nahuman na lang in town ng ilang event, wala jud ko niya gipansin. After nila mag-picture taking, nilakaw nako. So fast forward, October na, ang pinakamalas nako nga month sa tibuok kinabuhi nako. From 1 to 31, cute kaayo. Grabe kaayo ang panghitabo sa among duha. Nag-monthsary pa mi pero nag-end up lang nga way pulos. Kay ang pinakadili niya ganahan sa ako kay ang magsige gasto. Nagasto man jud ko atong monthsary namo. Pangkaon lang jud. Aron, ma-celebrate lang ba? Kay nag-away jud mi gikan pa sa 1 hangtod sa among monthsary. Tungod sad sa akong pagiging selosa. Dili man siguro ko makatuo kung magselos ko, kay more on gina-address man ako sa iyaha, pero dala na kasuko. Way na lang sad to nako nga celebration, aron sad ma-okay na mi. Pero nag-end up nga wala gihapon kay nasuko siya sa ako, kay gidukol nako siya. Pero murag nalain raman jud ko ba? Tungod bantog na buhat na ko to. It's not my intention. Buong gabi na mo nga pag-uban nagsigi ra jud siyag sipi. Magsigig atang sa ilang GC. Until October 6, naabot na mi sa time nga nag-decide na siya nga makigbulag sa ako. Iyang reason kay gusto sa iya mag-focus sa studies and gusto sa niya i-improve iyang sarili. Aware siya sa iyang sarili nga toxic jud siya. Pero ako tung una, wala jud ko ni sugot kay kanindot anang makita nimo ang improvement sa isa ka tawo, labi nagnaapay kamo, diba? Makita nimo nga dili lang siya sa iyang sarili nagbag-o, pero pati na sad para sa amoa. Kaso niana siya nga dili na daw siya. So, wala ko'y choice. I love him so much, and maybe part of loving someone is to let them go. Nisugot ko maskin tutol kay ko. We even both decided na for the last time, mag-hug me sa place kung asa mi una nagkita, which is among church. He told me that he believe nga kung asa mo una nagkita, kay didto mo magkita balik puhon. Sa puhon nga tama na nga panahon. But ending up na wala na yun tungod sa wala mi nag-abot and need na sad niya uli. Ako na lang in town ang nituman and nag-asa mo ang church. I cry so damn hard. Gingon ako sa Dios na iuli usa nako siya sa imo,
pero kuhaon ako siya sunod sa saktong panahon. Nigawas ko nga hubag kaayo akong mata kay dili jud nako kaya. Sakit kaayo jud para sa ako labi nagsiya jud akong first uyab. Ako na jud siguro ang pinakagahig ulo nga tao kay giingnan ako siya nga wala gihapon ko mituo sa word nga bulag nami. Labi nagsachatra ko niya gibulagan. Giadto nako siya sa ilang balay aron madungog jud nako mismo sa akong dalunggan. Pero siya dili siya mosugot kay dili daw niya kaya.